Kanina yung binlag natin ay patungkol sa mayor ng San Simon, Pampanga na na-entrap, nahuli sa akto na tumatanggap ng 30 million na bilang paunang bayad bilang kapalit ng mayor's permit para sa isang real estate steel company, steel plant yan sa San Simon, Pampanga. Ngayon, ganun kasama na talagang local government natin. Ito naman ngayon, isang masama din. Bakit binaril ng vice mayor ng konsehal ang kanyang vice mayor? Ano kaya ang dahilan? Salat tayo sa detalye. Isa lang ang sinabi ng pulis. Pagkatapos na sinabihan, bakit mo ginawa sa akin ito? Anong kasalanan ko sa iyo, mayor? Sa salitang aklanon. Tapos, binaril niya ng 6 na paputok. Yung vice mayor patay. Yan po nangyari. So, iniisip ko kung ano ang dahilan. Papatay lamang kung isang tao kay sobrang nasaktan siya. Ano kayang ginawa ni Vice Mayor kay Councilor? At bakit sinugal niya yung kanyang karera, sinugal niya ang kanyang kalayaan, at siyempre, murder ang kinaso sa kanya, forever siya makukulong. Ano kaya? Ano naisip ninyo? Ba't hindi nagawa ito ng ating presidente sa kasalukuyan? Wala siyang binibigay na focus sa mga local government. Ibig sabihin, sino ba may kasalanan ito? Si John Vic Remulla, papugi lang siya. Ito mga local government, mga mayor, mga vice mayor, nag-aaway. Anong klase? Papanoorin po natin anong nangyari dun sa Ibahay, bayan ng Ibahay, Aklan. Kung saan ay pinatay ng konsihal ng Ibahay, Aklan ang kanyang vice mayor. Okay, pakinggan natin at alamin natin kung paano ang may ipapakita ko lamang sa inyo ay hindi yung mga kung anong kwento, kung anong motibo, kundi kasi salat sa impormasyon, kundi yung pangyayari lang talaga ng as investigated on by the police officers. So, ito po, pakinggan natin. Pinagbabaril patay ang Vice Mayor sa loob mismo ng Sangguniang Bayan Session Hall dito sa Ibahay, Aklan. Ang itinuturing na suspect si SB Myril Sinati. Binawian ng buhay ang Vice Mayor ng Ibahay, Aklan na si Julio Estolioso matapos barilin ng Sangguniang Bayan member na si Myril Sinatin. Ang pagbaril nangyari sa loob mismo ng Sangguniang Bayan Session Hall. Ayon sa Ibahay Municipal Police Station, alas 9 pasado kaninang umaga nang mangyari ang pagbaril sa kanilang Vice Mayor. So, reported yung incident is around 9:15 a.m. po. And then yung place of incident natin is doon po sa SB office, particularly doon po sa office ni Vice Mayor Honorable Julio Estolioso. So yung victim po natin, si Vice Mayor Julio M. Estolioso. And then ang suspect po natin is si Myril B. Sinatin, 43 years old, married po and a member din po ng Sangguniang Bayan po ng Ibahay. Ayon kay Police Major Rajiv Salbino, hepe ng Ibahay Police Station, lumalabas sa kanilang investigasyon, dumating raw sa Sangguniang Bayan Session Hall ang suspect na si SB member Sinatin bandang alas 9 ng umaga. Pagpasok raw sa opisina, ay humingi raw ito ng kopya ng municipal ordinance sa empleyado. While inside the SB office, the suspect asked for a copy of all ordinances of Ibahay during his term to the staff doon po sa office. Pagkalipas raw ng ilang sandali ay lumapit raw ito sa Vice Mayor at nagtanong kung ano ang kanyang kasalanan. The suspect approached the victim while asking to quote, "Vice, ano ang salaki mo?" So, ibig sabihin po, Vice, anong kasalanan ko sa iyo? Tinanong daw nito ang Vice Mayor patungkol sa kung ano ang kanyang kasalanan at agad raw na tinutukan at pinaputukan ng baril. And then, without apparent reason, he drew his firearm and shot the victim, hitting him on the left chest. So, multiple gunshot wounds po yung natamo po ng ating victim. Agad na dinala dito sa Ibahay District Hospital ang biktimang si Vice Mayor Estolioso, pero idineklarang patay bandang alas 10:23 ng umaga. The victim was brought to Ibahay District Hospital for medical treatment, and yung suspect po natin was arrested by responding officers doon na po sa residence po ni SB po, sa bahay niya po na aresto. Further, the victim was pronounced dead at around 10:23 a.m. po by Dr. Marie D.T. Santana,
Santa Maria attending physician po ng Ibahay District Hospital. So yun lamang po yung mai-share po natin na information as of today. So ongoing po ang SOCO, pinaprocess po ang crime scene, and then nag-request na rin po tayo ng ballistic, and then ang autopsy po, and then ng paraffin test po para sa ating suspect. Anong baril na ginamit? Na-recover yung baril, sir. So yes po, na-recover po natin yung baril na ginamit. It's Glock 17 po yung baril na ginamit. May ano naman, sir, may papers naman po. Yung Initially, according po kay SB, meron naman daw pong papel, but we will validate it po sa ating FEO kung meron po talaga siyang license. Sa initial, sir, ilang putok yung... Sa initially po, ang sabi ng suspect natin is multiple, around 6 or 7. So hindi pa po natin na-confirm. So ongoing po kasi yung SOCO natin. So marirecover po natin doon yung ilang basyo. And then ongoing din po yung sa doktor po natin para matignan po yung entry and exit po ng gunshot doon po sa Sir, sandali victim po sir, natin. na-medyo sa inyo yung suspect, si member sa natin, sa inyo. Ano Siya po? talaga po ang bumaril. Hindi pa naman po siya nag-admit at ngayon po nandyan po sa cell natin and medyo papansin po tulala pa po siya doon sa nangyari. And ganon din po ang ating mga witnesses. So at shock pa po sila ngayon, so that is why magkakandak pa po tayo ng debriefing and investigation later on. Ano bang alitan ng dalawa, sir? May kaugnay sa politika? So initially wala naman po kaming nakikita na politics na alitan kasi isa lang po na party list po sila. Opo, isang partido lang po sila at magkaalyado po sila. So Sir, ito po. malapit na kayo dito sa police station yung SB member. Ano yung mga haka na narinig na po information between sa dalawa? Wala pa po kaming na-report dito sa station o narinig na meron po silang personal na alitan. Opo. So wala po. Kaya po nagulat po lahat. Katulad din po ng mga witness, nagulat din po sila na bakit bigla na lang binaril ni SBC Vice na wala man lang silang alitan before nung incident na yon. So, Sinong mga tao doon sa session hall, sir, nung mangyari ang incident? So hindi ko na po siguro sila pangalanan para sa kanilang protection. So around 3 po. pa-confirm na, sir, kung may Tatlo nangyari testigo. po ba or may schedule po bang session ngayong Friday? Wala pong session ngayong Friday. Anong araw sa inyo, sir? Regular session? Thursday po. Meron po silang session ng Thursday. Opo. So pumunta lang talaga kanina. Pumunta lang po si SB. Yes sir, nagtatanong po siya ma'am tungkol po nga po doon sa ordinance na pinapapotocopy niya. And then pagkatapos ng tinanong yung staff, pumunta na po siya kay SB. And then Paano without kayo apparent sa IF? reason, bigla na Kaya lang meron sinabi sa- na, anong kasalanan ko sa'yo? Sir, may And then binalik. Ordinansa na yun. Yes po, no, tinignan po natin, wala pong CCTV po sa loob ng SB at sa office po na ni Vice Mayor. may security itong si Vice, sir. Si Vice Mayor. So, as of the time, wala po siyang security doon sa loob. Opo. Allowed po ba yung mga SB na magdala ng baril sa opisina? Sa ano po kasi yan, sa SB, kung may papel po siya na license to own and possess at saka permit to carry firearms outside the residence, pwede po siya magdala ng baril sa labas po ng kanyang residence. Ibig sabihin po noon. Pero meron po tayong sa mga SB, ang alam po meron silang rules and regulations sa loob po ng SB, kung lalo na po kung may session po sila sa pagdadala ng firearms. So apparently wala pong session kanina. So in-approach niya na lang si Vice and then yun nga po yung nangyari. Sa mga nakarang araw, sir, wala kayang mga naipa-record si Vice tungkol sa mga kung ano man ang mga suspicious na Wala naman po kasi tumatawag naman po sa atin si Vice kung meron po silang concerns sa SB or sa mga dito po sa bahay ng Ibahay, nag-inform naman po sila. So this few weeks, wala naman po siyang tawag or report sa amin. sir, anong possible case o i-file na kaso laban po kay... Yes po, prepare po natin ang case dyan is murder po ang ating ipa-file. Mahabol pa ba ngayon, sir, yung inquest? Or Yes po, ihabol po natin yan. Kung hindi po mahabol, pwede naman po bukas na Pwede po pa natin. Tingnan natin, sir, pinano po ito ni SB. So, ayaw ko pong ma-preempt na ma-judge kung pinlano ba or hindi. So, ongoing pa po kasi yung investigation natin. So, Electionist po titignan ba? natin. Electionist itong... Yes po sir, pangalawang ano na po ngayon. Sana, sir, yung baril, sir, kumpleto naman yung papers. Yun nga po yung sabi ko, according kay SB, sabi niya, kompleto naman po yung papeles. Pero i-verify pa po natin sa FEO kasi hindi niya po dala yung yung papers po. Pa-clarify, sir, yung isang opisina mismo ni Vice, nakaupo siya at that time. Yes po, nakaupo si Vice. Yes. yung bangko na yan, sir, yung sa labas kanina, yung bangko talaga yung upuan ng biktima.
Binuhat na lang. Binuhat pa, opo. Nakaupo siya dyan na binuhat papuntang MDRRMO. Binuhat po siya. Binuhat po siya. Sino po nagbuhat, Sir Palabas? Ang mga MDRM po. And then nag-responde po kasi ang ating police kasi narinig po natin ang putok. Makikita nyo naman po, malapit lang po yung SB. So, Ebidensya naka-respond. share, may empty shell na nakuha. Mayroon pa sa upuan, isa. Yes Ilang po, sir. empty shell na nakuha, sir? Hindi pa po nabibilang ngayon kasi ongoing pa po yung May SOCO nakausap kayo, investigation sir, na na yun. ibang SB member na baka before pa nito may nag-away na sila? So wala pa po tayong official report na may ganyan pong insidente. So yun po yung mga titignan nating anggulo at magbibigay na lang po siguro kami ng update para sa karagdagang katanungan nyo po mamayang hapon or bukas po ng umaga. Maraming salamat po and good day po sa ating lahat. Maraming salamat, Hepe. So at least makita mo ang hindi ko maintindihan bakit may mga nangyayari na ganun. So it must be that there is a problem, endemic and systemic problem with our local governments. Corruption sigurado akong pinanggalingan yan. Anong sabi niya? Bakit mo ginawa sa akin ito, sir? Ang mayor, vice mayor. So ang tao, punding-pundido na yan kung bakit siya pumatay. Kung may ginawa si vice mayor sa kanya, ano kaya yun? Magkapartido naman sila. So, maaari ba yung pera paghatian tapos hindi siya binigyan? May kinita tapos hindi binigyan si konsehal at pumatay na lang siya. Ano kaya? Hindi naman siguro babae ang pinanggalingan na may asawa si konsehal, inagaw ni vice mayor. Hindi naman siguro yun. Palagay ko corruption ang pinagmulan nito. So, Ben Riquitello, Dr. To, always watching your video. Sarap manood. Kayo kasi matalino ko talaga. Salamat po. Basta sa akin lang po ay susurvehin ko bakit maraming mga mayor, vice mayor at survey natin bakit marami ang mga local government units natin ng mga officials na gumagawa ng hindi tama. I don't condone the act of the councilor in killing their vice mayor. But I am not closing my eyes on the possibilities what lead to this incident. I do believe na itong si Konsehal ay mabait na tao naman ito. I do believe na napundi lang talaga ito at kumbaga tawag na sa mga salitang Ilonggo ng panting. Yung mga salita kasi dyan sa Akyanon, yung mga karemedya may mga tiyatag na karaya. Hindi ko lang alam kung bakit to. Donde está Pilipinas? Sabi, saan pupunta ang Pilipinas? Cobadis. Yan, Senyor Fernando Rafael Fernandez Cuervo. Yan ang nangyari sa Bayan Moore sa Pilipinas. Kanina sa San Simon, Pampanga, hinuli yung mayor. Hinuli yung mayor na San Simon, Pampanga. Alam mo ba, Senyor Fernando? Anong dahilan? Magbibigay lang, humihingi ng mayor's permit o business permit yung steel manufacturing plant sa San Simon, Pampanga. Akalain ba singilin niya ng 110 million na kapalit ang bayad ng mayor's permit? Paano ba ngayon? Sino pa ngayon magninegosyo sa atin sa bayan natin? Kung mayor's permit pa lang ay tapos ka na. Halimbawa ako, nagbabalak ako magkakapital. Maglulon ako, ilulon ko yung bahay ko. Kakapital ako 5 million. Sinugal ko yung bahay ko na kung hindi lalago yung negosyo ko, may iilit ang bahay ko. Marami pong negosyante na ganun, kagaya ko ng mga middle class. Kagaya sa akin, may bahay pa rin ako na natitira na pinagpundar ko bilang abogado. Na gusto ko na magnegosyo kasi wala rin akong kikitain bilang abogado. Kasi hindi naman ako abogado, hindi ako lisensyado. So, everything now rests in hindi lang po Diyos ang ating kakampi, ang hinahabol dito. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Ang maibibigay sa atin ng tulong ng Diyos ay bibigyan ka ng konting swerte na hindi ka matatamaan. Sa totoo lang, hindi lang ho sa San Simon, Pampanga nangyayari yung mga mayor ay nanghingi ng matindi bilang kapalit sa business permit. Lalo na po dyan sa mga lugar na kung saan ay maraming illegal na business, may mga nightclub yan, malaki pong hinihingi yan sa business permit. Yan po mga business permit po, Senyor Fernando, binibigay po yan ay hindi nakalista, walang resibo.
Meron din akong alam na nangyayari sa mga bayan na maraming mga negosyo. Ang ginawa po nila ay kung meron 10,000 mga establishmento sa kanilang lugar, ang ginagawa nila po, kalahati po niyan ay totoong resibo, ang kalahati ay peking resibo at ibubulsa nila ang bayad sa business permits sa kalahati. Grabe. I just do not know what to do. Pero kung akong ombudsman nito, kayang-kaya kong gawin ito. So, sabi naman ni Fernando Rafael Fernandez Cuervo, I had that some problem in San Juan. The mayor was asking for 1 million pesos for the selling permit. Yan, ibig sabihin, hindi ko alam kung sinong mayor sa San Juan ang tinutukoy mo. Pero pinakahuling mayor nga ay mga pamilya Zamora. So, yung ang pinalitan nila ay pamilya yung si Gia Ejercito, si Gia Gomez, na nanay ni GB Ejercito. So, ibig sabihin yung tatay mo pala, Fernando, na sumakit ng dahil dyan. Problema dyan. Ang problema kasi talaga dyan, na umpisan mo na negosyo. Nung panahon na halimbawa, maayos pa ang pagbigayan ng mga papeles, tumakbo negosyo mo, gumanda kita mo, hindi naman gaano kalakihan. Pero at least, nabigyan mo ng trabaho, mga tao, magkasweldo, base sa negosyo mo. Pagkatapos, suddenly, nagpalit ang mayor out of the blue. Si Jinggoy, matindi pa si Jinggoy na to. Grabe. Kaya po, talaga siya, guilty talaga siya dapat sa plunder. Yung mga ganong, ang problema doon, pinakamatindi kung ako senador, magkakraft ako ng batas na magbibigay po ng tinatawag na presumption. Presumption sa mga kahit maliitan na kailangan ang, halimbawa, mag-a-apply ang tao ng business permit, pipirmahan, aprobahan ni Mayor ang final permit. At may presumption tayo na kapag tumagal at hindi aprobahan, tapos dapat ang lahat ng business permits na mag-apply, gagawa ko ng batas na pag-apply niya, lahat ay online application. Lahat ay may kopya yung Malacanang, may kopya yung Office of Ombudsman, may kopya yung Department of Environment, Department of Interior and Local Government. Pagkatapos, may tatayo ako ng opisina, walang gagawin niyang iba kundi ipalo up lahat ng application. At kung hindi may bigay sa loob ng 1 buwan ang lisensya, ay presume na yan, pwede nang isuspindi ang mayor. Hindi pa sapat ang ginawa nitong ARTA na opisina. Anti-Red Tape Act na tatawag dyan. Ibig sabihin, ano bang walang ngipin? Palista-lista na kung ano. Ang hindi nila nakikita kung paano yung mga hinihingi ng mga mayor. Ang alam ko rin dyan, nakusahan din si Mayor Binay noon, yung tatay pa nila, na bago magbigay ng building permit para magpatayo ng condominium, hinihingi yung 1 floor, ibibigay kay Binay kapalit ng building permit at saka business permit. Kaya kita mo, paano yumaman si tatay nila ni Nancy Binay, tatay nila Abi Binay, paano yumaman? At alam naman natin, yung kinita niya pagiging abogado nung araw ay kukunti lang naman. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. So there has to be a system. Kailangan, babaan na natin ang kailangang ebidensya, ang level ng ebidensya para, kasi magagaling po yan na magdami-dami. Kagaya kay Jing Capil sa Purak, Pampanga. Tanggap siya doon sa Pogo. Pero hindi nakapangalan sa kanya. Dapat ang mga atupagin nitong ating mga senador na binoto at saka mga congressman, iatake nila, gumawa sila ng batas na makapag-atake sa corruption.
Kasi ang corruption ang the heart and soul sa lahat ng klaseng pamamahala sa kahit saang lugar ng Pilipinas. Kahit sa ibang bansa, ganun din. It's the heart and soul, yung corruption. Alam mo, nakapunta ako sa Saigon, Vietnam noong early July. Ang isa pong napansin na tawag pansin sa akin, yung kalsada sa Saigon, Vietnam, ay walang asfalto, semento. Na maganda pagkagawa kasi alam ko maganda dahil civil engineer ako. At ang mga kalsada doon ay wala ka makikitang crack, pinong pagkagawa. At sumasakay kami sa sasakyan, mga VinFast na mga taxi. Yung VinFast kasi taxi ay yung Grab doon. Pag sumakay ka dyan, wala kang mapipil sa sasakyan na bag. Dito sa Maynila, ang dami, dag, simintado pa. Tapos nilalagyan ng asfalto sa Maynila. Anong ibig sabihin bakit nilagyan ng asfalto? Kasi po, malabnaw po ang simento na nilagay sa kalsada at madaling masira. So para hindi halata, lagyan ng asfalto. Ganun po sa Pilipinas. Ang pinakamagandang kalsada na nakita ko sa Pilipinas ay yung kalsada namin mula sa Coronadal City papunta sa General Santos City. Tinayo niyan noong 1972. Ano na ngayon? 2025. So 25 plus ilang years na 1925 tapos 1972 so 28. So 25 plus 28 that is about 53 years old na. 53 years old ng kalsada namin, walang crack, pure simento. Ang gumawa nun, Hanil Construction. At in fairness to Marco Sr., siya nagpapagawa nun. Tuloy-tuloy tapos kung nakita mo, sabi ang kwento sa akin ng mga nakaintindi ko nung nag-aral ako civil engineering na kurso, yung mga tinuro sa amin, mga theory kung paano magbuboring test ka para malaman mo kung anong klaseng lupa paglagyan mo ng kalsada at magko-compute ka kung malaman mo kung anong mga subsoil ang gamitin mo para matigas at makita mo may mga bakal pa na ilagay. So, ibig sabihin kung ako po ay magiging DPWH Secretary, gagawin ko ng batas ng idisenyo ng DPWH ay mga kalsada na mayroong bakal sa ilalim. Kasi ang semento natin ngayon ay walang bakal sa ilalim. Kaya maya ay after 5 years, papalitan. Alam nyo, pag ito semento, halimbawa, ngayon semento, sa taas po ng, itong kunin ko, yung puti. Ito semento. Sa itaas, papatong dito yung mga load, mga bigat ng gulong ng truck. Pag bigat ng truck, pag dumaan ng truck, ididiin niya yung kalsada. Kung ang kapal niya 1 foot, karamihan 1 foot. Pag didiin niya, ang sa ilalim mauunat. Pag unat niyan, walang lakas ang simento sa laban sa pag-unat. Ang tawag diyan tensile stress. So, dito compressive stress. Kayang-kaya ng simentong compressive stress. Pagdating naman sa ibaba, uunat ang sa baba kasi bigat sa taas. Tutulak niya, uunat. So kung mahina po ang tinatawag na base ng lupa na pinapatungan niya, kakrack yan. So para hindi mag-crack, disenyo namin, lagyan ng kabilya o bakal sa ilalim. So pag didiin ngayon ang bigat ng truck, ang mga bakal ina magkontra sa unat. Kung ganun ang ating sistema, pag magpagawa ako sa EDSA, lahat ganun gawin. Kahit 50 years, hindi mo napapalitan. So, hindi ka na ngayon mamroblema na ang semento mo, ang kalsada mo ay magpapatay o gagastos pa uli. Kailangan 1 taon, sa 10 taon, 25 years, kahit 25 years, hindi na maulit ang paggastos. Para yung idudugtong na lang sa ibang lugar. Hanggat sa naniniwala ko sa loob ng 50 years, makompleto ang lahat ng kalsada sa buong Pilipinas, magkakaroon ng kalsada na hindi natitibag. Yan ang naisip ko. Sabi ni Mr. Romualdez Tambi,
lalaki naman tinga ng mga loyalista niyan, Marcos Sr. Oh, okay lang sa Marcos Sr. Although, makorap siya sa ibang bagay. Pero sa panahon 1972 ay bagong presidente, bagong magmamarselo pa lamang yan. Kasi naging corrupt siya nung naging Marcelo na eh. Nung tinayo yun sa amin, sa Coronadal, wala pang Marcelo. Control pa nung nasyonalista at saka liberal ang nagmamayani nun. Sana kung gano'n ang mangyari sa harap ng kalsada. Kita mo sa panahon na nung tinayo yung NLEX, ay wala, hindi pa Marcelo yun. Sinusunod talaga ang disenyo kung paano kami mag-design ng civil engineers. Kaya nga kung ako, iniisip ko paano ako kung kakampi ko ang presidente, pipilitin ko talaga na i-appoint niya ako na ako yung DPWH secretary. Para masiguro ko na ang disenyo ay tama. Ay, nako. Hindi ko alam. Ang problema ko kasi ngayon, ang kapwa ko mga civil engineers, pag na-employ na ang sistema po kasi na sa highways natin, at saka bridges, at lahat ng infrastructures, pag magpatayo man ng school, may sariling engineer ang DPWH. Ang sariling engineer ng DPWH, yan na mag-check sa trabaho ng contractor. Ang contractor naman, hindi makasingil kung hindi pipirmahan ng mga civil engineer ng DPWH. Ibig sabihin, hindi nasunod kung hindi pipirmahan. Pero kung pinirmahan, nasunod. Yan ang presumption. Ang problema, presumption. But the problem is, nakipaglaro ang mga engineer ng DPWH. Bibigyan sila ng pera, bibigyan sila ng kalahating milyon ng kontraktor para pirma lang ng pirma lahat. Tapos pag makasingil ang kontraktor, bibigyan ulit sila. Ganon po, nakakalungkot. So, ibig sabihin, makikita mo magkano sweldo ng civil engineer sa DPWH, 80,000, 100,000. Sa totoo lang, kahit gano'n sa presyo, sa mahal ng presyo ngayon, tamang-tama lang makakuha ka ng isang sasakyan na pick-up. Makakuha ka ng bahay na hulugan. Pero pag sumobra pa dyan, pag meron ka ng mansyon, ibig sabihin nagnakaw ka na. Ganon po ang sistema sa Pilipinas. Pag ako naging engineer dyan, ang una kong gagawin, kailangan susuot ng body cam ang lahat ng mga trabahante ng kontraktor. Lalo na doon sa mixer, sa batching plant, pagtitimpla, para makikita ko kung sinunod ba kung ilang bag ng simento ang ginamit sa bawat batch. Yan lamang ang tanging paraan. Next is, sa mga construction area, building man, tulay man, o kalsada man, meron naman tayong technology na stand-alone na mga CCTV. Yun ngayon, lalagyan ko ng mga CCTV nun para makita natin ang pagtatrabaho na aktual. Tapos, may nakita na ko ngayon na may mga district engineers na gumagawa na pinapalabas nila na malinis yung kanilang bidding sa pamagitan ng pag-livestream. But the problem is, livestream hindi naman nakikita. Ang livestream nyo ay wala namang microphone, hindi nagsasalita. So dapat, ang livestream ay dapat yung video na capacity na nilagay nyo ay may capability na mag-pick up ng sounds. At dapat i-post din nyo sa website ninyo ang mga bid documents, ang mga sinampa, yung mga una pagpo-post. Ipopost ngayon kung sino sumali. Ipopost ngayon kung sino ang bumili ng bid documents. Ang isa pang isipin ko, dapat tanggalin ang sistema na magbabayad ng bid documents ang lahat ng gusto sumali sa bidding. Bakit? Kasi kung may presyo 50,000 minimum, isang bid documents, ang laman lang ng mga kopya ng mga plano, mga blueprint ng mga plano, at para gagawa ng estimate yung engineer, magkano ibibid natin. Kaya siguro gagawa ko ng sulat, hingin ko, total, naghahabol na sila ngayon sa flood control projects. Gagawa ako ng position paper. Isasubmit ko sa investigation sa flood control projects. At magsasubmit ako ng sistema kung ano pa.
hopefully, tatanggapin nila. Siguro doon ako mag-atake sa lahat. Hindi sapat na sa website lamang ng PhilJeps ipopost ang mga invitation to bid. Kailangan may sarili din silang website, i-post nila sa mga invitation to bids. At pag may post nila, kailangan kasunod na sinubmit nila kung may resolution ng Bids and Awards Committee nila, i-post din. At saka kailangan tanggalin na rin ang paniningil ng bid documents na ibebenta pala. Hindi, dapat libre yan. Kasama dapat sa budgeting ng labout project. Hindi naman negosyante ang government agencies. So ngayon, mag-encourage yan na maraming sasali. Pag maraming sasali, marami mache-check ngayon, maiwasan mo na ngayon ang tinatawag na kutsabahan, Senyor Fernando. Maiwasan ngayon ang kutsabahan kasi marami sumali. Halimbawa, 100 ang sumali. Kasi ngayon po, Louie Bingko, ang nangyayari po, alam ko, marami akong kontraktor na naging kliyente na ipaglalaban ko pa sa mga kaso-kaso. Ang kwento na sa akin, personal, hindi ko nang bagitin ang pangalan. Ang style po ng bawat distrito sa district engineer, kailangan limitado lamang ang sumali sa bidding. Tapos lahat na sumali sa bidding, 5 lang sila. Iikot-ikot lang sa kanila na 5 ang mga projects. At kung may ibang sasali na labas dun sa 5 na yon, magagalit na mga yon. Kailangan natin na marami ang sasali. So paano mapadami sumali sa bidding? Tanggalin ang tinatawag na bid documents, bibenta pa, babayaran pa. Next is, gagawa ng website, dapat isubmit ang lahat ng mga bid documents ng mga sumali na mga bidders. Pangatlo, dapat ATM at the moment ang pagbukas ng bidding documents. Halimbawa, 10 o 20 sumali. Pag nagbukas ang envelope, bukas din sa website, bukas din sa kanilang internet sa kanilang dapat naka-flash din ang dokumento kung magkano binid ng isang kumpanya na to. Tapos ilabas pa ng iba. Sabay-sabay sa isang araw na yan. Yan ang naisip ko. So wala akong magagawa because hindi naman ako senador, hindi naman ako congressman, but the best I can do is, for now siguro, mag-organize muna ako ng grupo. Anti-corruption group or good government group. Yun na lang tatawagin ko. Promotion of good government through bantay bidding na siguro ang gagawin kong title ng grupo. In such a way, mapopromote natin, mabawasan natin ang kanilang opportunities for corruption. I'm proud to say, nung nag-practice ako ng aking kurso ng civil engineer, ang naging amo ko noon, Amerikano. Tapos, ang trabaho ko noon ay dito ako nagtrabaho noon sa Procter & Gamble. Ang pinagawa sa akin project ay ang boiler. Ang boiler na yan po ginagamit sa pagsasagawa ng sabon. Papasok ang kopra ng produkto galing sa probinsya. Doon ilalagay. So, ang problema ko ngayon, paano ko mapapagawa ang substation na magsusupply ng kuryente doon sa boiler? So, ang ginawa ko, doon ko nalaman, ako pa pala ang gagawa ng design. Akala ko mayroon na design na kukopyahin ko na lang, ipapatupad ko na lang. Hindi, ang nangyari, ganun kagaling, American company yung Procter & Gamble, pero ako pa rin ang gumawa ng disenyo. Tapos, malayo mula sa source ng kuryente ang boiler. So, ang ginawa ko, gumawa ko ng design. Pagkatapos, ang ginawa ko, binaon ko lahat ng papunta sa boiler. Tapos, mula sa source, kung saan ako kukuha ng kuryente, gumawa ako ng poste. So, ginawa ko, hindi mo makikita ang kuryente na papunta sa boiler. Gumawa ako ng power substation. Nang gumawa ako ng power substation, ang ilalagay ko na substation ay wala pa, ino-order pa lang sa Amerika.
Yung General Electric na transformer, napakalaki. So, nagtanong ngayon ng Amerikano na boss ko na, engineer din siya. Sabi, engineer, how would you go about it? The generator is still being manufactured in the United States of America. How can we now start? Because we have a schedule, we must chase this deadline. So, sumagot ako sa aking boss, just tell the General Electric Company to forward to us the mechanical drawings of the power transformer that they are now manufacturing. And I'll do the rest. Hindi, pinadala. Wala pa nung DHL lang noon. Wala pa nung mga fax, wala pa noon. Hindi, nakita ko mechanical drawing. Gumawa ko ng platform na semento. Based on the mechanical drawing, iniskwala ko sigurado ang lahat ng plataforma para sure ako. Tapos, based on the mechanical drawings, i-identify kung saan ang mga ilalagyan ko ng bolts, anchor bolts. Nilagay ko na lahat. Sugal ako. Semento na, poured in ng semento. Natuyo na nang dumating ang transformer. Inalsa ng crane. Kinakabahan ako. Nagdadasal ako. Pagkatapos, unti-unti, ginigiyahan, pagpasok, salamat sa Diyos, Senyor Fernando Rafael. Shoot lahat ang paa na may mga butas, shoot lahat sa anchor bolts na ginawa ko. Palakpak sa akin, kinongratulate ako ng Amerikano ko na boss na engineer. Ganun po. Yan ang mga trabaho na nag-isip ka, challenging ang job, tapos ang challenge pa doon, wala pa palang engineering design. Ako pang gumawa ng engineering design. Walang korupsyon yun. So nagsara na lang ang Procter & Gamble na sa Bitas Tondo, ay hindi pa nasira yung mga ginawa ko. May ginawa pa ako sa source line na pinapatakbo kong kuryente. Ang ginawa ko para mabilis ang trabaho ay pinagsalubong ko yung poste. Ngayon, ang challenge ko doon, paano ko pagdating magtagpo yung magkabila na pinanggalingan ng mga poste na magkapantay. Ang ginawa ko, hindi po ako gumamit ng engineering transit. Ang ginawa ko po ay kumuha lamang po ako ng hose, plastic hose. Lagyan ng tubig. So, inilibel-libel ko. Nagsimula. Tapos, doon ko na lang binasi lahat sa level ng tubig. Ang lahat ng aking pundasyon, paglagay ng footing, paglagay ng poste, pagdating sa gitna, salubong. 100%. Walang iba din kung gagawa iba. Ang isa, balsa. Isa pa ba, akin, pantay. At kinikwento ko lang yung aking achievement as a civil engineer. May isa rin akong ginawa dyan, 4 stories dyan sa Ramos Tarlac. Yung ginawan ko yan ay namatay na ngayon, pero binenta niya na rin. Buhay pa rin yung 4 stories building dyan sa Ramos Tarlac. Yung kagaling ka sa highway, sa MacArthur Highway, papasok ko sa Ramos Tarlac, dyan bandang kanan, dyan ang ginawa ko na building, 4 stories. So, yan na lang. May kikwento ko. Salamat, Fernando Rafael Fernandez Cuervo. Sabi niya, I know what you're talking about because we have an appraisal company called Cuervo Appraisal. O nga pala, yung nagamit ko minsan yung Cuervo na yan na appraisal eh. May kaso ako as a lawyer. Our issue is how much? How much? Naalala ko yan. Tapos, nakalimutan ko na kung sino yung kausap ko na official ng Cuervo assessors. So ito si Louie Benco, gagawa ng batas tungkol sa korupsyon. Kaya nga mga congressmen at senator, di sila din tatamaan. Kaya nga siguro, kamutan sa likod eh. Kailangan din senator ng pera, kailangan din ng congressman ng pera, kailangan din ng mga kontraktor ng pera. Ang isa na pansin ko rito, pag magiging kontraktor ka, ay ayaw mo na lumabas sa distrito kung saan ka kontraktor. Bakit? Diyan pa lang,
Taon-taon may project. So, yan po ang nakikita ko na dahilan na taon-taon may project gusto nila kumita mga Congressman Senior Fernando. Anong dahilan? Kung bakit hindi na nilalagyan ng bakal. Kasi pag nilalagyan nilang disenyo ng bakal ang mga kalsada, wala na silang gagawin. Wala nang trabaho. Yun ang nakikita ko. Kaya nga, libo-libo, kaya nga napuno ang pinakamalaking kinain sa ating budget. Isa sa pinakamalaki niyan ay Department of Public Works and Highways. Yan ang paborito ng mga congressmen. Ang paborito ng congressmen ng mga projects ay multi-purpose building. Kagaya ng multi-purpose building na ginawang barangay hall diyan sa barangay 313 sa Santa Cruz, Manila na pinatayo sa kalsada. At winasak ni Isko Moreno. Galit na galit si Attorney Joel Chua, Congressman Joel Chua. Pwede siyang kasuhan dyan ng malversation. So anyway, salamat po sa pagkipagkinig niyo. You should continue being a civil engineering as you know the strength of materials. Yes, I know the strength of materials. I know how to design everything. Mr. Romualdez Tambi, laki naman tinga ng mga loyalista niyan. O totoo naman, wala na akong kimi. At saka nang gumraduate ako as a scholar of Mindanao State University, tuloy-tuloy ang pera ng funding galing sa national government na si Marcos pa noon yung presidente. Sabi ni Fernando Rafael Fernandez Cuervo, ang pinakamasakit sa akin ay buong umaga kaming naghintay para makausap si Mayor Jinggoy pero nanatili siya as kanyang opisina hanggang sa umalis kami dahil wala kaming pera. Grabe. Grabe to si Jinggoy. Tapos, I just don't know kung may business pa kayo ngayon sa San Juan. Mr. Romualdez Tambi, good morning po sa lahat. More power sa ating lahat. Ipagdasal tanging Panginoon ang kakampi natin kasi may darating naman na super typhoon. Super typhoon, the first to come in 2025. Bien Riquetelio, Dr. To, always watching your video. Sarap manood. Salamat po. Ito naman po tayo. So, ito, reflection po ito yung pagpatay ng konsehal sa Vice Mayor. Ang salita, bago niya binaril. Bakit mo ginawa sa akin ito, Vice? Pang, pang, pang. 6 na putok. Ito naman si Mayor Abondio Punsalan, dyan sa San Simon, Pampanga, nahuli ng NBI, entrapment operation, sa pagtatanggap ng 30 million pesos. Yun ay paunang bayad para sa tinatawag na business permit na ibibigay para magpatuloy ng negosyo. Kasi matagal na yun ang steel plant yan sa San Simon, Pampanga. Para magpatuloy ang takbo, kailangan magbayad ng 110 million. Grabe. So mas masikip, mas matindi pa pala yun kaysa kay Jinggoy. Senior Fernando, mas matindi si Jinggoy, 1 million lang. Magandang umaga po sa lahat. Matulog na po tayo.